magturo kayo, palaging kasama ko. Hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Bagamat may ilang nag-alinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos ng malakas. At palakpak ng pasasalamat kay Father Nolan K. Siyempre, palakpakan. Ngayon po ay kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Sa langit kung saan naroroon ang ating minamahal na gabay, gumagabay, at ang ating minamahal na patron, si San Jose ng gagalangin. Palakpakan po natin. Nauna na siya sa langit, no, sa kanyang inaruga dito sa lupa. Isang napakagandang katangian ni San Jose ang ating makikita na isang pagsasakatuparan ng atas ng Diyos nung nakalipas na linggo nang siya'y nagpapaalam na ng kanyang ipinaalala na ang umiibig sa akin ay sumusunod sa aking mga utos. Ang pagsunod ay tanda ng pag-ibig. No? Sabihin mo sa katabi mo yan, ang pagsunod ay tanda ng pag-ibig. Diba? Mahal mo ang Diyos, kaya po kayo nagsisimba. No, dahil ito po ay pagsasakatuparan ng kanyang atas na huwag kalimutang igalang ang araw ng Panginoon. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Diba? Yan ay isang pagsunod. At ito ang tanging katangian ni San Jose na nagbigay kaluguran sa kanya sa mata ng Diyos. Ang kanyang dagliang pagsunod sa tuwing siya'y tatawagin ng Diyos. At ang pagsunod na ito ay palatandaan at patunay ng kanyang pagmamahal sa ating Panginoon. Yan, di ba? Nung siya ay ikakasal kay Maria at naalaman na si Maria nagdadalang tao, balak ni San Jose sanang hiwalayan. Subalit, sa isang panaginip, siya'y kinausap ng anghel, "Jose, huwag kang matakot kunin si Maria bilang asawa sapagkat ang kanyang dinadala ay lalang ng Espiritu Santo." Dagli ang kinuha ni Jose si Maria at sila'y naging mag-asawa. Dagli ang pagsunod, tanda ng pag-ibig. Palakpakan natin ang ating patron. Diba?
Nasa Bethlehem sila, no? At wala silang matuluyan at pagkatapos isilang si Jesus, biglang nalaman ni Herodes na mayroong sinilang na hari ng mga hari dahil sa 3 pantas na nagpunta at hinahanap ang sanggol na ito. At sinabihan na naman si Jose, Jose, kunin mo ang mag-ina at dalhin mo sa Ehipto sapagkat siya ay hinahanap ni Herodes. No? Kala ko si Trilliani, sasabihin ko sana no? Nakatakas na. Di ba? Dagli ang pagsunod, palatandaan ng tunay na pagmamahal. Palakpakan ulit ang ating patron. Yan lang ang napakagandang katangian ni San Jose, na lagi siyang nakahandang tumalima sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ngayong araw na ito, umakyat si Jesus sa langit. Subalit, nagbigay siya ng isa pang pinakahuling habilin bago siya magbalik sa kanyang pinanggalingan. Anong sinabi ng Panginoong Jesus? Humayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita sa buong mundo, sa lahat ng tao. No? Ang pagpapahayag ay ating tungkulin. Isang obligasyon na magbigay gabay tayo sa ating kapwa-tao, lalo na kung nagkukulang sila o naliligaw ng landas. Kapag may kapintasan kasi minsan yung mga kasama natin sa bahay, maraming tao, huwag ka na diyang makisangkot, baka madamay ka pa. Huwag kayo magwalang bahala, hindi ito mungkahi. Ang pagpapalaganap ng aral ng Diyos ay ating obligasyon. Sabihin sa katabi mo, tandaan mo yun, 1, 2, 3. Kaya pag may nakikita kayo hindi maganda sa inyong kapaligiran, huwag kayong magbawalang bahala dahil kaya lumalaganap ang kasamaan ng gusto dahil sa pagwawalang bahala ng tao. Diyan sila nagkakaroon ng malalaking bahay sa mga bundok, nakakabili ng mga magagandang kotse, nakapagpapatayo ng mga mansyon, nakabibili ng helicopter at mga jet. Ang korupsyon sa ating bansa kaya laganap, maraming nagwawalang bahala. At hindi lang yun, nagsasabuatan pa. Sa ibang bansa, mayroon naman, Father, mga korupsyon. Alam ko, Singapore, over the table, hayagan na. Sa Malaysia, under the table. Sa Pilipinas, including the table. Swapang. Kaya hindi na tayo maka-asenso eh. Sa kanila lang napupunta lahat ng yamang bayan. No, tayo nagpapakahirap para sa kanila at puro pasinungaling. Di ba? Si San Jose isang napakaganda katangian ng pagiging matuwid. Ang taong matuwid, to be righteous, ay yung mga taong nabubuhay na ginagawa ang tama. Righteousness, integrity. Meron siyang integridad sa buhay. Yung ba naninindigan sa prinsipyo? Pag meron kang paniniwala, panindigan mo. Hindi ka pwedeng magwalang bahala. Sabi ng isang parisina, Father, malungkot kami, namatay aking aso. Pwede mo ba bless, Father? Aso? Hindi binibless aso. Ano ka ba? Kasi Father, gusto lang namin bago ilibing. Kahit pa paano mabless mo lang, sandali lang naman yung Father. Hindi nga binibless ang aso. Kung gusto mo, doon ka pumunta sa kanto, may kulto doon ka magpa-bless. Ganun ba, Father? Sige, doon na lang ako punta. Okay lang ba, Father, abuloy sa blessing 20,000? Ano? Abuloy mo 20,000? Di ka nga rito. Hindi mo naman sinabi, Katoliko na pala yung aso mo eh. Gusto mo, imbitahin ko pa yung choir eh. Ang bilis magbago ng prinsipyo. Si San Jose hindi nagbago ng kanyang pananaw. Naging matatag siya sa pananampalataya. Ito na rin ay isang magandang pagpapahayag ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Dahil sa totoo, sinasabi ng ibang mga tao, kasi Father, mahirap magpahayag. Hindi naman nyo kami katulad, Father. Kayo, marunong kayo magsalita sa harap ng tao. Hindi naman ho lahat ng pare marunong magsalita sa harap ng tao. Alam naman ninyo yan. Diba? May isang pare nga eh. Nag-concelebration. Bishop yung nagmimisa. Sabi nung obispo sa sermon, nais kong ipagtapat sa inyong lahat. Ako ay umibig sa isang babae na asawa ng ibang lalaki.
Nagulat yung mga parishioners, matatanda, halos himatayin. Si Bishop, may iniibig. Sabi ni Bishop, siya ang aking ina. Oo nga naman, asawa ng tatay niya yun eh. Di natuwa naman yung matatanda. Ay sabi nung isang pare, ang galing ng style ni Bishop gagayahin ko nga yun sa linggo. Kaya dumating ang linggo, sa misa ng pare, ginaya si Bishop. Sabi niya, aminin ko sa inyo na ako ay umibig sa isang babae na asawa ng ibang lalaki. Napabuntong hininga yung mga parishioner. Siya ay nakalimutan yung kasunod. Hindi marunong mag-copy and paste. Nagtayuan na yung matatanda. Sandali lang, sabi ni Father. Siya, nakalimutan ko. Sabi ng mga lalabas na, ay, naalala ko na. Siya, ang nanay ni Bishop. Lalo pang nagkagulo. Umuwi na yung matatanda. Sa ating buhay, ang buhay ni San Jose, ang kanyang tanging mensahe. Ala naman siyang sinabi sa Biblia Kahit isang salita, wala Pero may sinabi sa kanya, tungkol sa kanya. Siya ay isang taong matuwid. At yan ang patuloy niyang hamon sa atin tuwing tayo nagdiriwang ng kanyang kapistahan, na tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya at higit sa lahat ay sikaping ibahagi ito sa iba. Sabi nga, ano ang mas mainam sa pagpapanatili ng inyong pananampalataya? Mas mainam, ibahagi mo ito sa iyong kapwa. At ito ang hamon ni Jesus, humayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita. Dahil kapag nagwalang bahala lang tayo, lalong lalaganap ang kasamaan sa ating lipunan. Ngayon, nakasinungalingan, usong-uso na. Sabi ng nanay, anak, huwag ka magsisinungaling, masama magsinungaling. Napansin ng nanay, dumarating yung kapitbahay, anak, maniningil yan ng upa. Anak, sabihin mo, wala ako Sabi niyo, huwag magsisinungaling. Huwag ka na marunong, wala nga tayong pambayad Sasampaling kita dyan. Sabi ng nanay ko, wala daw siya dito. Di ba, maraming ganyan. Lumalaganap na ang kamalian. Panluloko sa kapwa. Panluloko sa kapwa. May nagtitinda sa kapwa. Gold watch, bili kayo ng gold watch. Sabi ng bibili, sigurado kang gold yan? Sigurado, sir. Paano pag namuti? White, gold. Paano pag tumigil? Stopwatch. Lahat ng panluloko. Mga magnanakaw. Sabi nito, pare, ang ganda naman ng cellphone mo, latest yan O pare, napalalunan ko to sa pabilisan ng takbo Talaga? Ilang kayo naglaban? 3 lang. Ako yung nauna, kasunod ko yung pulis, pangatlo yung may-ari ng cellphone. Sa buhay, maraming mga taong naliligaw ng landas. Kaya kailangan humayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita. Tulad ng buhay ni San Jose. Yung iba, yung mayabang. Sabi ng isang pasahero sa jeep, nagbayad 100. Bayad, kuya. Sabi ng driver, ilan tong 100? Isa lang, kuya. Estudyante, nursing sa Ateneo. Kasasakay lang. Yabang. Nayabangan yung isang pasahero, nagbayad ng 500. Bayad, kuya. Ilan tong 500? Isa lang, kuya. Seaman, kararating lang. Nayabangan na natawa sa yabang ng dalawa yung isang pasahero, nag-abot 1,000. Bayad, kuya. Nagalit ang driver. Ilan tong 1,000? Lahat kami, kuya. Kasama yung seaman, pati nursing. Keep the change, Kalalabas lang, galing mental. Takbuhan yung ibang pasahero. Biro mo kasama mo, baliw. Di ba? Yung iba, pagka umaasenso sa buhay, nang mamaliit ng kapwa-tao, yan ang mga sakit ng lipunan Mamaliitin mo yung kapwa mo, sabi ng tatay ng babae sa nanliligaw na lalaki. Alam mo, lalaki ka, yung anak ko, mataas pangarap ko dyan, gusto ko niyan, ang mapangasawa, may natapos. May natapos ka ba? Minaliit yung nanliligaw. Meron naman po. Anong natapos mo? Abogasya? Di po. Medisina? Di po. Engineering? Accountancy? Hindi din po. Anong natapos mo? Natapos ko po yung sentensya ko sa bilibid. Napatay ko kasi yung tatay ng dati kong nililigawan
Ang dami kasing tinatanong. May tatanong pa ba kayo? Oo naman, gagawa na kita merienda eh. Di ba, sa buhay, maraming mga taong naliligaw na nga ng landas. Kaya kailangan po tayo na tumulad kay San Jose na hindi man nagsalita kahit isa sa Biblia, nagsabuhay naman ng pagsasakatuparan ng salita ng Diyos. His life is His message. Ang kanyang buhay, ang kanyang daladalang mensahe. At ito din po ang patuloy na hamon sa ating lahat. Sa lipunan ito na bumabalot sa kamalian. Father, kasi minsan may nakikita akong di maganda, natatakot akong makisangkot eh. Pag may nakikita kayo, sabihan nyo. Napansin mo yung kaibigan mo, nasalubong mo siya, may muta sa mata. Kitang-kita ng iba, may kapintasan yung tao, sabihan mo. Baka magalit, Father. Sabihin nyo sa magandang paraan para wag magalit. Sabihin nyo, pare, may muta ba ako? Wala. Buti ka pa meron. Ganon ba? Hati tayo. Okay. Sabihan nyo. Dahil ito'y obligasyon. Obligasyon mo upang ipahayag ang mabuting balita para maubos ang masama. Turuan nyo silang maging mabuti. Di ba sabi sa Ebanghelyo pagkatapos ng pahayag na yon? Turuan nyo sila. Turuan daw. At ito'y isang obligasyon muli sa pagtuturo ng tama at pag-iwas sa mali. No? Kaya nga sa ating buhay, marami tayong nakikitang tinuturo pero hindi naman nakikita sa ating buhay. Sabi ng tatay, huwag kayong mag-aaway magkapatid. Samayan. Ba't kayo ni Mami, lagi kayong nag-aaway? Hindi nakikita sa buhay. Your life must be your message. Katulad ni San Jose. No? Alam mo, yung mami mo, maraming sakripisyo sa iyo yan. Ha? Kaya wag mo siyang palulungkutin, ha? Aalagaan mo yan. Opo, Daddy. Kaya lang, bakit kayo, Daddy, hindi nyo dinadalaw si Lola? Di ba mami nyo yun? Oh. Your life must be your message. Dapat nakikita sa ating buhay ang ating mensahe. People will not always believe what you say, but they will always believe what you do. Hindi laging paniniwalaan ng tao ang ating sinasabi, pero paniniwalaan nila ang nakikita nila sa ating buhay. Today, share the mission of Jesus. Makibahagi tayo sa misyon ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Hindi ko kaya, Father, tumayo para mangaral. Lalo ngayong panahon na ito, hindi na kayo kailangan tumayo dito. You must be an online missionary. Pag may nakita kayo, alam nyo, preaching is not always about words. May nakita kayong magandang lugar. Wow, pare, picture tayo dito. Pare, ang ganda palang magsimba sa St. Joseph Gagalangin. Grabe yung mga tao doon. Halakak ng halakpak, halakak ng halakak. Parang dating mga baliw, no? O, dito kayo magsimba, pare, para mabaliw din kayo. Pinost mo sa Facebook, online missionary. Hindi kaya kayo tumayo dito eh. Lalo ngayon, usong-uso na yan, kahit saan kayo magpunta. O, pare, ang sarap ng pagkain dito, picture-picture ng pagkain, ang mura pa. O, trending yung restaurant ngayon. Ang daming kumain dahil sa'yo. Because you are an online missionary. Remember, ito lamang ang simpleng pahayag. Kung gusto niyo makibahagi sa misyon ng pagpapalaganap ng mabuting balita, use social media. No, kapag nagpe-Facebook kayo at meron kayong nabasang maganda sa Biblia, i-post ninyo. In that way, you are obeying the command of Jesus to go and proclaim the good news. At lagi nyo tandaan sa pasimula ng aking talakay, obedience is a proof of love. Kapag ginawa niyo yan, pinatutunayan lamang ninyo na kayo ay tunay na nagmamahal sa Diyos, katulad ng pagsasabuhay ng pananampalataya ni ating patron, si San Jose. Magandang umaga po at pagpalain kayong lahat ng Panginoon.